Midnight Man. Magandang araw, Sir Mac. Ako si Kit. Isa akong nurse. Ilang taon na rin akong nasa ospital at sa dami ng pasyenteng naasikaso ko. Masasabi kong sanay na ako sa kahit anong eksena. Sigaw, iyak, trauma, dugo, emergency, pati na rin yung mga bagay na hindi matukoy ng science. Pero sa lahat ng naranasan ko, isang pasyente ang hinding-hindi ko makakalimutan. Si Ma'am Emma. Nasa late 40s na si Ma'am Emma nang makonfine siya sa ward namin. Hindi ICU level ang kaso, pero malapit na. May stage 4 cancer siya, ovarian. Hindi na siya sumasailalim sa chemo. Palliative care na lang. Meaning, hindi na siya ginagamot para gumaling, kundi para gumaan ang nararamdaman habang palapit na sa dulo. Kalmado siya palagi, tahimik lang sa kama. Halos hindi na bumabangon. Ang laging kasama niya ang oxygen tank at yung may makapal na telang kumot na laging nasa paanan niya lang. Kung minsan bumibisita yung kapatid niya doon, kaso may trabaho din ito at sariling buhay. Retired professional si Ma'am Emma. Wala siyang naging anak. Maaga din siyang nabiyuda. Tanging yung nag-iisang kapatid lang daw ang kasama niya sa buhay. In short, walang nagbabantay sa kanya. Araw-araw, umiikot kami para mag-check ng vital signs, palitan ng IV fluids, bigyan ng meds, o minsan para lang i-adjust ang mga gamit sa bedside. Naka-assign ako noon sa night shift. Mas tahimik, mas kalmado, mas malamig. Pero iba pa rin ang bigat ng gabi. Lalo na kung ang hawak mong pasyente ay kagaya ni Ma'am Emma. Isang gabi pasado 11:00, Sir Mac. Nasa dulo ako ng hallway. At bago ko pasukin ang kwarto niya, chinecheck ko pa ang chart ng pasyente sa mobile station. Tahimik ang paligid. Nagsisimula na ring dumilim sa hallway kasi nagdidim kami tuwing madaling araw. Pagbukas ko ng pinto, sakto ring pumasok ang malamig na hangin mula sa hallway. Nakaramdam nga ako ng ginaw nun. Ang unang bumungad sa akin ay si Ma'am Emma. Gising siya nun. Nakatingin sa kaliwa, sa may parting bintana ng kwarto. Walang tao doon, pero may kausap siya. Hindi na yon bago sa amin. Madalas yung mga pasyenteng malapit na sa dulo, nagkakaroon ng hallucinations, side effect ng meds. Minsan din dala ng organ failure, lalo na kung naaapektuhan na ang utak. Tahimik lang ako habang inaayos ko ang kanyang linen. Binasa ko ng konti ang labi niya gamit ang swab. Inayos ang pulse oximeter. Tapos narinig ko pa siyang nagsalita, Sir Mac. "Love, wait lang ha. I-check lang ako ng nurse." Napalingon ako sa kanya at saglit kaming nagkatinginan. Ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas magaan ang pakiramdam niya nun kesa nung mga nagdaang gabi. Wala na akong inusisa pa. Pagkatapos nun lumipat ako sa kabilang kwarto. Regular rounds lang. Wala namang nagbago. Kinabukasan, hindi na pumasok sa isip ko ang nangyari. Normal na gabi lang. Pero kinabukasan din, parehas na oras. Bumalik ako sa room ni Ma'am Emma. Nakaupo na siya nun sa kama. Nakasandal. Gising siya. At hindi lang basta gising. Alerto siya. Hindi ko inaasahan. Sa totoo lang, bihira na siyang makabangon mag-isa. Tinitigan ko siya habang inaayos ko ulit ang linen. Naroon pa rin ang oxygen tube niya. May hawak siyang maliit na rosaryo. Tapos nagsalita ulit siya. "Nurse,
Sabi ng mister ko nakita ka raw niya kanina na tinutokso yung isang nurse na maikli ang buhok. Bagay daw kayo. Napatigil ako. Sa loob ng ilang segundo. Natulala lang ako, Sir Mac. Tama siya. Kanina lang, habang naghihintay ng call light sa meds room, binibiro ko nga si Belle. Kasama kong nurse sa kabilang wing. Maikli ang buhok ni Belle. Bobcat. Nagbibiruan nga kami. Walang ibang pasyente na naroon. Sa ibang area naka-assign si Belle. Kaya imposibleng makilala o makita ng pasyente. Isa pa, ni minsan ay hindi pa lumalabas ng kwarto si Ma'am Emma mula nang makonfine ito. Parang biglang lumamig ang buong katawan ko. Hindi ko siya sinagot. Ngumiti lang ako. Tahimik akong lumabas ng kwarto matapos ayusin ang lahat. Sa loob-loob ko, baka nga totoo. Baka totoo ngang nando ng kaluluwa ng asawa niya. Baka ito nga ang nagsabi. Kasi paano naman niya yon malalaman? Ganun pa rin naman ang takbo tuwing gabi. Minsan tahimik si Ma'am Emma, pero paminsan-minsan, nagsasalita siya na parang may kausap. May sarili siyang mundo kaya hindi ako nagtatanong. Iba na lang ang iniisip ko tuwing nakikita kong parang may kausap siya. Ayokong takutin yung sarili ko kasi baka maapektuhan yung trabaho ko. Iniisip ko na lang na sanay na ako sa ganun. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi na nakayanan ng katawan ni Ma'am Emma. Nasa duty ako nung huling gabi niya. Hindi na siya nagsasalita. Nakapikit lang siya. Hindi na gumagalaw ang dibdib. Hindi na siya humihinga. Baka nga sinundo na siya, Sir Mac. Hanggang ngayon po, hindi ko makalimutan si Ma'am Emma. Totoo pala talaga yung mga sundo-sundo. Yung mga malapit ng mamatay, totoo pala talagang nakakakita ng mga namayapa na. At kahit mukhang walang bantay si Ma'am Emma, meron talaga siyang bantay. Sir Mac, magandang araw po. Itago mo na lang ako sa pangalang Leia. Isa akong registered nurse. Currently naka-duty sa isang hospital sa Southern Luzon. 5 taon na akong nagtatrabaho at karamihan sa panahong yon ay sa night shift ako naka-assign. Mas pinili ko na ang ganong schedule dahil sa maraming dahilan. Sanay na akong makakita ng kung ano-ano sa ospital. Mga pasyente na sumisigaw dahil sa sakit. Mga kamag-anak na umiiyak o nagdadalamhati. Pati na rin ang mga bangkay na hinahatid sa morgue. Pero hindi ko akalain na may mararanasan akong ganitong klaseng encounter. Nangyari ito 2 taon na ang nakakalipas. Gabi ng Martes, around 11 p.m. On duty ako sa isang surgical ward na may 8 pasyente. Lahat sila stable. Maliban sa isa, si Mang Ellie. Si Mang Ellie ay nasa late 60s. Na-admit dahil sa komplikasyon sa liver. According sa kanyang chart, matagal na siyang may cirrhosis. Hindi na rin bago sa ward ang pangalan niya, Sir Mac. Dati na siyang na-confine dito. 2 beses sa parehong dahilan. Parehong beses halos palubog na rin ang lagay. Pero nakakabalik. Kaya nga ang sabi ng ibang staff, malakas daw ang guardian angel niya. May isang gabi, nakausap ko ng mabilis ang anak niyang lalaki habang inaasikaso nila ang discharge ng gamot. Nabanggit nito na dating seaman ng tatay niya. Madalas daw itong uminom noon, lalo na kapag kakababa lang ng barko. Marami raw pera kaya panayang inom o painom. Sabi pa niya, nagbago naman po nung huli kaso huli na rin.
Matagal na raw kasing na-diagnose si Mang Eli, pero hindi agad tinanggap. Hindi raw mahilig magpa-check up noon. At kahit masama na ang pakiramdam, pinipilit pa rin magtrabaho. Kaya lumala ng lumala ang kondisyon. Nasa kalagitnaan na ng shift ko nang mapansin kong bumagal ang respiratory rate ni Mang Eli. In-update ko ang chart. Tinawag ang resident at sinabihan na rin ang on-call na doktor. Wala ring improvement sa kanyang oxygen sat kahit pa nakakanyula. Hindi rin tumugon sa verbal o pain stimuli. Dumating ang doktor mga 1:50 AM at after a few minutes of auscultation at reassessment, diniklarang expired si Mang Eli. Nilinisan namin ang katawan niya. Tinanggal ang IV line, pinunasan ng maayos, isinara ang mata at itinakip ang kumot hanggang dibdib. Tinawagan ng contact person at inendorso sa morgue ang katawan para sa pick-up ng funeral home. Ganun lang po, Sir Mac. Routine. Mahirap pero parte ng trabaho. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagpahinga ako saglit sa nurse's station. Nagkakape. Tahimik ang buong floor nung mga oras na yon. Halos lahat ng pasyente ay tulog. Yung mga nurse kong kasama, busy pa sa meds o sa charting. Habang nagche-check ako ng log sheet, napalingon ako sa hallway papunta sa ward. May nakita akong aninong dumaan sa bandang kanan. Normal lang sana. Baka staff lang o watcher na galing CR. Pero parang pamilyar ang lakad. Mabagal. Tapos medyo nakayuko. Tumayo ako at sinundan yung direksyon. Dahan-dahan lang. Pagdating ko sa hallway, may nakita akong lalaking naka-hospital gown. Nakaupo sa wheelchair. Nakaharap sa dingding. Hindi siya gumagalaw, Sir Mac. Pumasok ako sa loob ng ward. Wala dapat pasyente na naka-wheelchair doon. At lahat ng pasyente ko ay nasa kama. Tulog na. Nilapitan ko yung lalaki. Palapit pa lang ako, bumilis ang tibok ng puso ko. Siya yun, si Mang Eli. Nakatitig sa dingding. Walang ekspresyon. Parehas na parehas ang itsura. Kalbo, payat, tapos maputla. Napalunok ako. Saka ko lang naalala na wala na palang buhay si Mang Eli. 2 oras na ang nakakalipas. Tahimik lang ako. Hindi ko siya tinawag o anuman. Tinitigan ko lang siya. Maya-maya, nagsalita siya. Mahinang mahina. Halos pabulong na. Hindi pa ako nadadala. At pagkatapos nun, parang unti-unting nag-blur ang imahe niya sa harap ko. Hanggang sa nawala siya. Yung wheelchair nandun pa rin. Pero siya wala na. Nagpalinga-linga ko. Nang tingnan ko ulit siya, wala na talaga. Parang walang nangyari. Naiwan akong tulala, kinikilabutan, at nakaramdam ako ng ginaw nung mga oras na yon. Nang mag-umaga, chinek ko ang log ng morgue. Ayon sa naka-duty na attendant, 3:30 lang ng madaling araw dinala sa kanila si Mang Eli. Ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos. Hindi ko rin agad kinuwento sa mga kasama ko. Baka hindi nila paniwalaan, pero isa sa mga nursing aide ang nagsabi sa akin. Si Mang Eli, 2 beses na yan muntik mamatay, pero parati siyang nakakabalik. Sabi niya nga dati, parang ayaw pa raw siyang kunin. Simula nun, tuwing may namamatay sa shift ko, hindi na ako tumitingin-tingin sa hallway. Kapag may naririnig ako, deadman na lang talaga.
unless may nangangailangan ng tulong ko. Hindi ko na rin pinapansin kung may makita man akong aninong dumaan. Tahimik na lang ako, Sir Mac. Sabi nila sanayan lang daw makakita o makaramdam ng kababalagan sa ospital. Pero ewan ko, hindi na yata ako masasanay. Good day po, Sir Mac. Paula po. Isang Filipino nurse na naka-assign sa isang elderly care facility dito sa Europe. Matagal-tagal na rin akong naninilbihan dito. Maayos naman ang pasilidad, tahimik ang lugar at malamig buong taon. Kung tutuusin, halos wala akong naging reklamo sa trabaho. Maliban na lang sa isang gabi na hindi ko na siguro makakalimutan habang buhay. Gabi ng Friday yon. Night shift ako. 3 kaming naka-duty sa wing na may 12 residente. Karamihan sa mga pasyente ay may dementia o Alzheimer's. Pero iba-iba ang level ng kondisyon. Hindi naman laging mahirap ang duty, Sir Mac. Pero may mga pagkakataong medyo mabigat ang atmosphere. Lalo na kapag may pasyenteng nawawala sa oras. Paulit-ulit ang tanong o hindi mo maipaliwanag ang kinikilos. Minsan hindi maiiwasan na nakakapagod siya physically and mentally. Isa sa mga pinaka-chill na pasyente namin ay si Mr. Lindholm. Nasa late 70 siya. Tahimik, bihirang magsalita at hindi naman agresibo. Kailangan lang laging ginagabayan dahil mabagal na siyang maglakad. Dati raw siyang piano teacher. Sabi ng anak niya. Madalas nga naming marinig na may tinutugtog siya sa kwarto niya. Gamit ang maliit na portable keyboard na pinayagan naming iwan doon. Minsan kahit madaling araw, gumigising siya para lang tumipa ng ilang nota. Walang reklamo ang ibang residente dahil magaan lang naman ang tunog. Pumanaw siya isang hapon. Respiratory complications. Patagal na ring humihina ang katawan niya. Wala namang naging problema sa pag-aasikaso sa kanya. Maayos ang lahat. Maayos daw ang pagkakaburol ayon sa pamilya. Ilang araw lang, pinalinis na rin yung dati niyang kwarto, yung room 8. Mga 3 gabi matapos ang libing kay Mr. Lindholm, naka-duty ulit ako. Bandang 2:00 ng madaling araw. Habang nag-iikot ako para i-check kung may kailangang ayusin, linis, repositioning o meds, napansin kong bukas ang nightlight sa room 8. Nakakabit kasi ito sa sensor at normally naka-off kapag walang tao sa loob. Pumasok ako para tingnan, Sir Mac. Wala namang kung ano sa loob. Maayos ang kama. Malinis ang sahig. Pinatay ko ang ilaw at saka lumabas. Nang makabalik ako sa hallway, may narinig akong yabag. Tunog ng sapatos. Hindi mabilis, hindi din dragging. Pero klaro, may naglalakad. Akala ko nga staff lang. Wala naman sa protocol naming maglakad ng nakasapatos sa loob ng hallway. Kaya medyo nagduda rin ako. Pagsilip ko sa salamin ng pinto sa dulo, wala akong nakitang tao. Pagbalik ko sa nurse's station, nandoon si Henrik, isa sa mga regular night staff. Habang nag-uusap kami, bigla niyang nasabi, pero itatranslate ko na lang po sa Tagalog. May dumaan kanina. Di ko lang sigurado kung sino. Akala ko si Mr. Lindholm. Pareho kasi ng gate. Pareho raw ng lakad, Sir Mac. Tumingin lang ako sa kanya. Wala akong naisagot. Alam naming pareho wala na si Mr. Lindholm. Pero hindi ko siya tinawanan o pinigilan magsalita. Kasi ako rin.
nakita kong may ilaw sa dating kwarto nito. May narinig din akong naglalakad. Wala kaming sinabi sa iba. Hindi rin kami nagtanong. Pero sa mga sumunod na gabi, naging routine na ang pag-check ko sa room 8 kahit walang tao. Wala akong nakikita. Pero minsan, parang may gumagalaw sa gilid ng mata ko. Parang may presensya. Basta hindi ko maipaliwanag. Sa facility na to, marami na ring pumanaw sa mga nakalipas na taon. Pero kay Mr. Lindholm lang ako naka-experience ng ganito. Tahimik lang kasi siya kahit nung nabubuhay pa. Siguro nga nagpaalam lang siya. O siguro, hindi pa siya tuluyang nakakatawid. Baka dumadalaw pa rin siya gabi-gabi. Naging habit niya rin kasi noon ang maglakad-lakad sa hallway. At kung tutuusin, kahit yung mga bago naming staff na hindi na siya naabutan. May ilan sa kanila na nagsabi na minsan nakakarinig sila ng yabag sa hallway. Minsan naman daw, mahinang tunog ng piano. Hanggang dito lang po, Sir Mac. Maraming salamat po. Sir Mac, ako po si Danica. Naka-duty ako sa isang semi-private hospital dito sa Central Luzon. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng ospital. Regular nurse ako sa medical ward. Ilang taon na rin ako sa night shift. At dahil konti lang ang staff tuwing gabi, sanay na kaming umikot ng mag-isa. Mas tahimik kasi. Mas mabilis ang galaw ng bawat rounds. Sa dami ng gabi na ginugol ko sa ospital, marami na rin akong nasaksihang kakaiba. Pero may isa talagang gabi na hanggang ngayon, ayoko nang balikan. May isang isolation room sa dulo ng hallway. Hindi siya high-risk area. Pero may sariling banyo, sariling exhaust fan, at double door. Pwedeng paglagyan ng pasyente na may infection o yung gusto ng privacy. Nung gabing yon, isa lang ang pasyente sa loob. Matanda. Tahimik lang po siya. Mahina na rin ang katawan, pero stable. Kailangan lang ng mas madalas na monitoring dahil sa fluctuating vitals. Bandang 2:00 ng madaling araw, habang nasa routine charting ako sa loob ng kwarto. Napatingin ako saglit sa bintana. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong narinig na kung ano. Basta parang may bagay na nag-udyok sa akin na lumingon. Agad akong kinilabutan, Sir Mac. May nakasilip po doon. Parang hindi siya tao. Itim na itim ang balat. Halos hindi mo makikita kung walang ilaw sa loob ng kwarto. Nakatitig lang siya ng diretso. Parang wala rin siyang ilong o sadyang maliit lang, kaya hindi ko napansin. Ang pinakakapansin-pansin ay yung dalawang mata niya. Bilog na bilog. Nanlilisik, kulay mapusyaw na dilaw, pero parang kumikislap. Hindi yun normal na mata ng tao. Pangatlong palapag ang isolation room, Sir Mac. Walang ledge. Wala pong pagtutuntungan. Kaya nakapagtataka kung tao man yon at naisipan lang mangloko. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko magalaw ang kamay ko nun. Parang nabigla ang katawan ko sa nakita ko. Hindi ko nagawang sumigaw. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay yung hindi niya paggalaw. Nakatitig lang. Wala man lang siyang reaksyon nung nakita ko siya. Wala ring emosyon sa muka. Hindi ko alam kung anong intensyon niya. Basta ang bigat ng pakiramdam ko nung mga oras na yon. Naisip ko yung matandang pasyente. Tulog na ito at ayos naman ang lagay niya.
Nilakasan ko ang loob ko. Lumapit ako sa bintana at iniayos ang kortinang nakahawi nung mga oras na yon. Pagkatapos tumalikod ako ng dahan-dahan. Hindi ko na nga natapos ang charting ko. Lumabas ako sa kwarto nang hindi na ulit tumingin sa bintana. Paglabas ko ng pinto, doon lang gumaan ang pakiramdam ko. Nakahinga ko ng malalim. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko habang naglalakad pabalik sa nurse's station. Napadasal na lang ako noon, Sir Mac, na kung yung pasyente man ang sadya niya, sana walang mangyaring masama. Hindi ko agad kinuwento yon kahit kanino. Baka sabihin inaantok lang ako o baka stress. O baka pagtawanan lang ako. Pero kinabukasan, tinanong ko yung utility na naglilinis ng mga kwarto. Tinanong ko kung may napansin ba siya sa bintana ng room 310. Sabi niya, Sir Mac, ayaw niyang sumilip doon kapag gabi. Hindi niya sinabi kung bakit. Tahimik lang siya. Pero kita ko sa mata niya na may alam siya. Ilang linggo matapos yun, ipinalipat yung pasyente ng kanyang anak sa shared room. Walang sinabing dahilan, basta nag-request lang. Wala ring sumunod na pasyente na inilagay sa room 310. Ginawa na lang siyang storage pansamantala. Ang alam ko 1 taon na ang lumipas, pero hindi pa rin ito ginagamit hanggang ngayon. Hindi ko alam kung anong nilalang yung nakita ko, Sir Mac. Hindi ko rin alam kung may history yung kwarto o may nangyari ba ron dati. Pero ang alam ko, may mga lugar sa ospital na merong kwento.